Hello guys, good evening po sa lahat. Ito po si Ray Reyes. Pag-uusapan po natin ngayong gabi is about word curving. Yung wood curving, pag-uukit po sa kahoy. Bago natin simulan, I just want to congratulate to all the graduates and also sa mga parents. Yan. So, congratulations po dun sa mga nakatapos ngayong taon na to. So, dadako po tayo sa wood curving. So, ito pong wood curving is usually originated 1,000 years ago na. So, ang example ko ngayon is about ancient or mga vintage or antiques na pwede ko nga i-share sa inyo. So, bago tayo rin magsimula, i-share ko lang kung paano ko nakuha itong piece na to, itong wood curving na to. Nakakatawa lang, andun kami sa bilihan, dun sa shop, kung nagtitinda lang kung ano-ano. Bali, nagtitingin kami doon, sama ko yung misis ko, titingin kami ng ano ba yung pwede, kasi ako personally pag nakita ko kasi yung isang bagay na interesting, tapos yung meron siyang dating, kukunin ko yun or isasama ko yun bibilin ko yun, sasama ko sa collection ko. Ang nangyari that time is namimili ako ng mga unique items. Isa na dito yung mga figurine, tapos mga painting, and also yung mga sculpture din. Meron din kasi silang mga dun sculpture. Ang nakakatawa is naunahan ako, may buyer na interesado din dun sa gusto ko. So, ang nangyari that time is sinusundan ko yung buyer, and then ang isa nakakatawa dun is kinuha na po ako ng frame. Ayan. Parang props ko lang kasi nakakahiya kung wala naman akong ilang oras na kasi akong lalakad doon, and then kakahiya kung nakaano ka lang, maglalakad ka lang doon ng napakatagal na wala ka naman palang bibili, baka anong isipin nila. So ang nangyari is pinaano niya yun, parang pina-auction niya. Before niya pina-auction yun, discuss niya muna. Naririnig ko kasi, pinakita niya pa sa akin. Sabi niya is common daw yung frame, pero for me hindi eh. Although common siya sa mga yung bago pa lang yung frame, pero ngayon is hindi na siya common. Medyo rare na din siya kasi hindi naman siya galing dito sa Pilipinas actually. Galing siya sa ibang bansa. So ang nakakatawa dun is akala ko bibilhin na niya kasi pinipicturean niya eh. Pero yung pala, pinikilatis niya kung kasi yun parang nagba-buy and sell. So kinikilatis niya, siguro yung pina-auction niya hindi siguro kaya ng budget. So binalik niya. Pagkabalik niya ng item, yung frame, siyempre kinuha ko na. Tapos yung frame na hawak ko is binalik ko na doon. Kumbaga yung interest ko is napunta dun sa frame na hawak niya. Kasi nakikita ko dun sa quality, tsaka dun sa pagkapulido ng pagkakagawa, tsaka yung gamit na kahoy. Malalaman mo kung may alam ka na vintage or papunta na sa antique yung item niya. So usapan natin is regarding sa mga
vintage. So, what is a vintage? Vintage wood carving is a hanging decoration. Pwede siyang decoration, pwede rin siyang yung mga gamit sa bahay, yung mga figurine din yan. Diba ginagawa kaya yung iba is gawa sa ano yun sa mga kahoy. Lalo na yung mga sinaunang mga dining set, sala set, cabinet, any wood na pwedeng gamitin na material para sa pag-uukit. So, itong piece na i-share ko is about it's about a Japanese vintage wood carving or a hanging decoration. It shows a picture of a lion. So, sa mga Japanese kasi is particular sila dun sa, naniniwala kasi sila dun sa zodiac na Leo. So, it represents the lion. Okay. So, nakuha ko siya in a very good and mint condition. Napaka, ano pa niya, maganda pa yung mismong image. Walang mga alteration, walang mga ni-restore, all original pa talaga siya. So, ito ang ating nakuha. Okay. So, makikita ninyo, ayan, bali nilinisan ko na yan. Bali, makikita nyo naman sa sa quality ng wood, di ba? Lumang-luma na siya. Ayan, oh. Kita nyo yung wood mismo. Lumang-luma na siya. So, papunta na to sa, actually vintage na ito papunta na to sa pagiging antique. So, ito na siya. Ayan. So, ito po ang ating na-pick. Isang vintage carved na lion. So, as makikita ninyo is ang ganda po ng pagkakaukit. Ayan, di ba? Kita ninyo yan. Tapos ito akala ko made of resin or fiber. Yung pala wood din siya. Inukit din. Ito is handcrafted talaga to. So, natuwa ako kasi maganda nga talaga. Yan po yung kabuuan ng ating frame. So, ayan po. So, ang tawag po dito sa na to, sa kahoy na ginamit is Japanese red oak wood. Yan. It is one of the hardest wood materials that produced in Japan. So parang siya, synonymous siya sa Nara dito sa Pilipinas. Hindi naman siguro ganun katibay sa Nara, pero sa sa characteristics medyo similar silang dalawa, matibay. Okay, so what is the art of sculpture carving in Japan? It is called horimono. So that is the art of sculpture and carving in Japan. It is called horimono. Okay, it is a general term referring in semi-relief carving. So ang tawag po dun sa wood carving mismo is yung work, yung art is takaba. So makikita nyo po ninyo as lion. So actually, what symbolize a lion? Okay, behind this masterpiece, this symbolize number one, courage, bravery, and fearlessness. Yan. So, nag-start po yung
art of curving in Japan in the medieval ages. Medieval, it means in Middle Ages. It is between approximately from 500 AD to 1500 AD after that. So that time, lion is symbol for the shogun. What is a shogun? Shogun is parang ano siya, yung equivalent siya ng commander-in-chief. Mas mataas siya sa mga samurai warrior. Actually, yung mga shogun, mga warrior din sila, pero high ranking. Mga official, kumbaga. Ganyan. So, that time is yung mga ganitong dekorasyon that owns by the shogun. It symbolize luxury. Okay. So dito naman is mayroon tayong makikitang kanji. Ito, kanji writing. Ito po. Yan. Ayan. Yan po yung kanji writing. So diyan po na kasulat kung sino po yung artist nitong sculpture na to. So ang meaning po niyan is ganito po siya. Ayan, kung sinulat ko na siya, actually kuan siya in Japanese kanji manuscript. So it means ito po yung artist, Suio Saku. Siya yung nag-ukit nito. So yan, siya po yung artist nito. Ayan. So another thing about kanji. So kanji is a system writing that utilize borrowed characters they adapt it from China. So ideograms sample for their meron kasi silang pinag-combine nila yung kanji is combination between Chinese and Japanese writings. Ayan. Meron siyang parang meaning sa isang sa isang word lang. Kumbaga sa isang form lang ng manuscript. Okay. So what are the list of wood na ginagamit sa pagka-carve sa Japan? So actually marami, pero I will give 5 examples. Number 1 is the Hanuki. It is also called the Japanese cypress. Second is the Suji. What is the Suji? It is the Japanese wood cedar. Yan. Number 3 is the Kiyaki. It is the Japanese Selkoba wood. Number 4 is the Take, or also known as the bamboo. And number 5 is the Kipi, the Paulonia tree. So yun po yung mga ginagamit ng mga wood artist, carvers sa Japan, and even in Southeast Asian nation na meron pong available na ganung klaseng mga puno. So okay, so saan ba ito nag-originate, and then mga ilang daang taon na ba? So most carving in Japan is started about 10,000 BCE. What is a BCE? Before Common Era, or before Christian era. So bago pinanganak si Jesus Christ is meron na pong mga art which is called this wood carving. Ayan. So another thing is ang pagkakaalam ko sa mga ganito, sa mga ganitong frame, ganitong masterpiece,
For now, it is very rare. Medyo mahirap naman po ito hanapin. Hindi ka na makakabili ng basta-basta na ganito. Although makakabili ka, pero dun sa mga kilalang nagko-collect din, medyo may price na talaga. Whereas kung sabi ko nga sa inyo, kung magaling kayong kumilatis, medyo makukuha nyo po siya ng gusto nyong presyo. Kasi iba na yung nabili na ng kolektor tapos bibilin mo, ibang presyo na po yun. And then one thing about this is nagustuhan ko talaga siya kasi nga macho po yung dating. Ayan, nakita niyo yung muscle. Anyway, hopefully sana nagustuhan po ninyo yung topic natin, and then meron po akong konting knowledge na na-share sa inyo. So once again, this is Ray Reyes. Have a nice evening po sa lahat, and be happy always. Bye-bye!